Hi guys, welcome to this channel. This reading is for Taurus, your energy at this time, Taurus. Tenga ka ngayon, Taurus. Parang you're waiting for something to happen or kung kailan ka mag-umpisa na kikilos. Kung kailan ka na mag-take ng action, kung kailan ka na mag-start na gumawa ng move na positive ka, excited na mag-take ng action. Calm, relax, nag-relax ka yun, kalmado, maybe in alignment ka right now. More clarification with this temperance here. See, hindi ka pa nag-take ng action sa wala ka pang action na ginagawa, walang movement, o hindi ka pa nag-reach out sa person mo. You're waiting, meron ka inaantay. Kung kailan ka siguro pakilusin, kung kailan hindi ka restricted, kung kailan pwede ka nang mag-take na action, mag-umpisa na mag-take na action towards your person. Lalo kung meron kang personal, meron kang soul connection. Gusto mo kasi excited ka, driven, passionate na mag-take na action. So, yung kalmado ka, parang nag-heal at the same time. So, ano yung change na mangyari sa'yo sa buhay mo, situation mo? You will be separated or in separation with what? Itong lumayo sa'yo o itong lalayo sa'yo. Ano yung lalayo na yan sa'yo? Kung iiwas na yan sa'yo, lalayo na yan sa'yo. Devil. Sabi ko naman sa isip ko palang, devil. Siguro to, devil nga lumabas, oh. Mas-separate na sa'yo yung devil. Merong devil sa'yo na nangungontrol. Yan ang patenga sa'yo. Yan ang nang-restrict sa'yo. Yan ang control sa'yo. Parang ginawa kang aso na, tinalian ka sa leeg. Under ka sa control niya. Devil. Or pwede din na addiction ito. Yung devil dito. Ano to yung devil dito lumalabas? Devil talaga yan? Yes. Clarified by death card. See? Yes. Devil talaga yan. So, ano yan na devil? Yung si Satanas. Baka si Satanas talaga siya, guys. Oo, Satanas talaga siya. Kinukontrol ka ng Satanas. Bakit? Anong ginagamit ka ba ni Satanas? Baka ginagamit ka. Hindi ka ginagamit ni Satanas. Pinipigilan ka ni Satanas lang. Pinipigilan. Hindi. Minamanipulate ka ni Satanas. Let's see, minamanipulate ka ni Satanas, meron siya masinusuyo o inuutos sa'yo. Sabihin na natin, may inuutos siya sa'yo, may mainuudyok siya sa'yo with that Knight of Cups. No? May inuutos siya sa'yo, may inuudyok sa'yo. Ganito, ganyan, gawin mo, ganito, ganyan. Siyempre, hindi ka bubuti, may kakapahamak mo. Yung manghalit ka ng iba, mga ganun, utos niya. O kaya ay magsinungaling ka, o kaya manipulate ka. Lahat na lang ng kasamaan niya, iutos niya. Yan, minamanipulate ka niya, yung isip mo. Takot ba sa Satanas sa asin? Tingnan natin, ha? Hindi yan takot. Yung mga elemento ang takot sa asin. Kasi mataas na entity na ito, evil entity. Yung mga yung mga evil spirit siguro takot pa, no? Yung mga kaluluwa siguro na ni-film takot pa sa asin. Pero yun kasi na yan siya, ibahari ng mga fallen angel na siya. So yan talaga ang nakontrol sa iyo, si Satanas. Pero huwag kang matakot, no? Yung mga nanonood, huwag kang matakot. Kasi Jesus Christ nga, nung buhay pa si Jesus Christ, nung tao pa si Jesus Christ, diba, sinusulsulan ni Satanas na ano ba yun? Gawing tinapay ang bato, diba? Gawing tinapay ang bato. Kasi alam niyo, gutom si Jesus Christ at that time kasi nag-fasting. Tapos, pa ba yung mga inuutos niya kay Jesus Christ, inuudyukan niya. Pero hindi siya maka-ek kay Jesus Christ.
Di ba? Ganyan siya. O, mamanipulate yan. Mamanipulate. Lalayo na yan sa'yo. Bakit? Bakit lalayo na yan sa'yo si Satanas? Ibig sabihin yan, time's up na. No? Parang kung inalaw man siya ng God na, ayan, manipulahin ka niya, test yan, test. Ano ba yung inalaw, bakit inalaw ng God, no? Na manipulahin ka ni Satanas? Test ng God sa'yo, test. Siya, test ng God yan sa'yo. Yan na yung test ng God sa'yo. Test niyan. Tinitesting ka o kung kung deserve mo ba ma-save. Ganon. Ganon, baka ganon kadalasan. Hindi. Kung tinitest ka niyan kung tapat ka sa kanya. Hindi. Tinitest ka niya tinitest ka ng God Kaya inaalaw yung Satanas na ganyan. Kung ready ka na sa mission mo. Let's see kung ready ka na sa mission mo, Taurus. Kung ready ka na sa mission mo, yan. May mission ka sa God. No? Galing sa God. Kung ano yung purpose niya sa'yo. Sino ang Taurus yan? Kuway-kuway na. Kung ready ka na sa mission mo, ganun talaga yon, dumadaan sa test yung mga mission, pinili ng God. Ano yun? Isa ka sa pinili ng God na gagawa ng mission galing sa Kanya. Napili ka. Bakit ka napili ng God? Ibig sabihin, tao ka na. Okay? Kaya pinili ka kagaya ni Noah. Matanda na kayo si Noah ata yung pinili ng God Meron yan na katangian mo kasi siguro sumulunod ka ng God kasi sumusunod ka sa kalooban ng God, no? Kasi may takot ka sa God. Number 1 yan, kaya pipiliin ka yan na ikaw yung gagawa ng mission niya. Pero yung mga mission na yan, kailangan mo maging responsible at hindi din lahat ng mission ay madali. Kasi pag mission talaga sa God, hindi yan madali. Hindi yan kagaya ng mga mission kay Satanas na ang bigay ni Satanas ay mga fame, kayamanan, di ba? Ay, yun ay temptation ng Satanas yun yung mga ganun. Yung mga mission from God ay yung mga yung ikikerry mo mission kagaya ng mangaral. Yan. Pero napili ka, so may kakayanan ka at may takot ka sa God at tapat ka sa God. Bakit ka napili ng God? Ano bang taglay mo? Tapat ka sa God? Let's see kasi tapat ka sa God. Tsaka may takot ka sa God. May takot ka sa God. Ibig sabihin pag may takot ka sa God, hindi ka gumagawa ng mga kademunyuhan, mga ganun, mga takot sa God. Matakot ka nang gumawa ng mga kademunyuhan, matakot kang gumawa ng mga evil, no? Alam mo yung kinukorek mo sarili mo, no? Self-correction na din. Tapos, tinatanggap mo yung mga correction, hindi ka nagagalit. Or, hindi mo nireject yung mga correction para sa'yo. Malaking tulong yan yung mga correction. Lalo kung totoo naman na tama naman ang correction. Basta ganun. Basta ganun na pinili ka ng God. Okay? At kung kaya dumaan ka muna sa test. Ano may tawag dyan sa pinagdaanan mo na test? Preparation yan sa mission mo. Taurus. Tingnan natin hindi yan preparation. Iba naman yung preparation. Test yung sa'yo. No? Iba yung preparation iba naman yung tinatawag na preparation. Yung sa'yo, test. Bago ka, kung mapasa mo yan, makapag-start ka na ng mission mo. At, napasa mo ba? Ang test? Hindi pa. Hindi mo pa napasa. Sana mapasa mo ang test, no? Yan. Iba naman yung preparation. Mga dumadaan yun sa divine plan ang may mga preparation Ewan ko, basta yun ang alam ko. Ito test to, hindi to preparation, yung pinagdaanan. Test lang yan. At ang alam ko, saglit lang yan. Saglit lang ba yung test na yan sa'yo? Saglit lang.
Saglit lang naman yan, hindi kagaya ng mga preparation. Mahaba yan. Basta mahaba yung preparation, kagaya kay, ba example, si Moses, dumaan niya sa preparation eh. Si Jesus Christ. Ewan ko, yung mga prophet, yung ibang prophet siguro, mga dumaan niya sa preparation. Yun mga example na dumadaan sa preparation at grabe ang pag dumadaan ka sa preparation. Matindi. No? Talagang mag-iba ka. Diba si Moses? Nag-iba pati mukha niya. Matindi. Pag mga preparation na ito, test, saglit lang to. Mga taon-taon hinuhubog yung mga dumadaan sa preparation kasi may purpose ang God. May purpose ang God na kailangan dumaan sa preparation o divine plan. Sing natin. I'm not sure. Basta ganun. Dadaan sa preparation yung mga may purpose ang God. Test lang ito, saglit lang ito, yung pinagdaanan mo. Lalayo na din yan, kasi time's up na eh. Yung pang-manipulate sa isipan mo eh. Sabihin ng gano'n, time's up, layuan mo na yan. Huwag mo nang gambalain. Huwag mo na siyang gambalain, huwag mo na siyang manipulahin. Tapos na yung test niya. Inaalaw yan ng God para i-test ang mga pinili niya. No? Hindi yan punishment. Magtaka ka, wala naman akong ginawa. Sumusunod naman ako sa kalooban ng God. Umiiwas ka sa kasalanan. Bakit ganitong pinagdaanan ko? Kasi tinetest ka. Pinili ka. Rejoice kasi pinili ka. Hindi lahat ay pinili. Diba? Hindi lahat ay pinili. Kagaya sa Bible, hindi lahat ay pinili. Pinipili na God yung tapat sa Kanya at sumusunod sa kalooban niya. May takot sa Kanya. Yan. Sana mapagtagumpayan mo sa yung test sa'yo. So, ano ang gagawin mo kaya, no? Habang umpisa ka na ng mission mo na ibigay ng God sa'yo, pinili ka eh. Hindi yan inborn. Pinili ka dahil yung tapat ka. Matanda. Ano ba yung pagpili sa'yo? May matanda ka na? Tingnan natin. Kumbaga, hindi. Nasa tamang edad ka na. Sabihin na natin. Nasa tamang edad ka na. Nasa tamang edad ka lang. Okay? Nasa tamang edad ka na nung pinili ka. Hindi yan inborn. Kagaya nga kina Noah, nung pinili sila na dahil sa tapat sila at sumusunod sa kalooban ng God, may takot sa Diyos, may takot sa God. Kaya pinili. Kagaya ng mga prophet, ni na Elijah. Pinili lang din yan sila. Ito yung clarification lang naman. So, yan. May nasa tamang edad ka na kung pinili ka ng God para mag-carry ng mission galing sa God. Kung iba, kung may mga tao na nagkikarry ng mission galing sa devil, yun sa'yo naman, sa God yan. Yung mission na yan na ikikarry mo, kailangan mo lang mapagtagumpayan yung test na yan, na hindi ka magpadala sa sulsul o joke ng devil sa'yo. Hindi ko na alamin kung ano yung joke sa'yo ng devil. Kaya dapat may discernment ka, no? Ganun, na dapat stick ka sa kung ano yung tama. Layuan mo yung mga evil na gawain. Kung ganun. Alam mo naman kung ano yung tama sa mali. Diba? Kaya ma-separate na yan sa'yo yung devil. Lalayo na yan siya sa'yo. Ano itong umpisahan mo na mission pag nag-umpisa ka na ng mission? Mission from God. Yung hindi na mag-overthink,
karamihan ng mission from God ay yung makinabang, mag-benefit yung maraming tao. Gagamitin ka ng God para tulungan ang maraming tao. People niya. Sabihin na natin, people of God. Hindi na mag-overthink, hindi na maka-experience ng anxiety, hindi na maka-experience ng spiritual attack, hindi na ma-atake yung isip, no? ng mga tao. Or pwedeng a specific person or ng mga tao. Hindi na ma-atake ang isip ng mga tao ng mga spiritual attack, mga ganyan. Let's see. Hindi na para maka-recover ang mga tao naka-experience ng spiritual attack. Tingnan natin na. No. Para mag-heal ang mga naka-experience ng anxiety. Ayun. Yun ang sabi sa akin, narinig ko eh. Napapag-guide ka sa na para mag-heal daw ang mga naka-experience ng anxiety. Ayan. Para mag-heal ang mga nakaka-experience ng anxiety. Saan ba galing anxiety? Sa mga gawa ng kadiliman yan. Mga gagaya ng kung ginagawan sila ng witchcraft. Ginagawan sila ng mga spiritual attack like witchcraft o inaatake ng mga evil forces. Gaya nitong devil. Kaya kailangan mo dumaan sa test para may experience ka na kung ano yung atake ng devil. Yan. Kung ano yung atake ng kadiliman. Kung ano yung manipulation nila. Kung ano yung inuudyok na sa isipan. O, ikaw nga naka-experience ka din ng anxiety habang inatake ka ng devil. Ganun yun. Press ka niyan eh. Maraming tao naka-experience yan. Kaya pag alamin nyo may mga naka-experience ng anxiety, huwag ninyo i-judge. Kailangan ng tulong ng mga tao na yan. So kung may tulong kayo, pwede kung matulungin naman kayo, tulungan ninyo. Kung ayaw yung tumulong, pwede naman huwag yung tulungan. No? Dahil madami ang naka-experience yan at itong mundong to ay nandito kasi ang mga evil. Hindi lang evil eye, evil forces. Ito, evil eye. Pag na-apektuhan ka na yung mag-experience din ng anxiety, yun ang alam ko eh. Evil eye. Nagkaroon ka pa nga daw ng boils eh. Mukha, parang malalaking tigyawat ba? Parang nagnalaknak. Yung ganun, boils sa mukha. Rashes sa mukha din. Basta ganun. Nabasa ko lang sa Google. Para maging confident na sila, maging stable, no? Mabalik sa normal, mag-heal. Babalik na yung confidence nila, stable yung isipan nila. Yun ang gagawin ng mission. Paano? Paano mo gagawin yun? To teach people how to deal with anxiety. Yung sabi ng guide ko, to teach people how to deal with anxiety. Kaya siguro pinagdaanan mo tong test na to, then para magkaroon ka ng experience kung paano ka makarecover sa anxiety. Kasi maka-experience rin ng anxiety, isipin mo, devil, inaano ka, inuudyukan ka, oppression yan. Pa-experience ng anxiety niyan. Pagka ganyan. To teach people how to deal with anxiety and how to recover with it. Kung paano ka makarecover dyan sa anxiety, tuturuan mo yung mga tao. Yun ang mission mo from God. Maliban dyan siguro, meron pa yan, no, na iba. Ano pa ang gagawin mo para maka-recover, para mag-heal ang mga naka-experience ng anxiety? More clarification with the chariot na hindi na
makaalis, hindi na makapanugod, hindi na makaalis sa lugar niya. Yung umaalis na tuna para what's with the Ace of Cups dito? Para yung pwedeng ano ba itong the chariot na ito na para hindi na siya makaalis, mga demons. Siya mga demons, alam mo yung mga demons, mga kaluluwa na ni Philip, yan number 1. Yan din ang ginagamit sa mga witchcraft ng mga witches, wizards, warlocks, para atakin ang mga tao, para manipulahin ang utak ng mga tao, para hindi na sila makaalis. Yan example ng mga mission from God eh. Parang ang warrior. Warrior of God, no? Ganon. Na para hindi na yan makaalis. Ibig sabihin, hindi na sila makapang-atake. No? Hindi na sila makapang-atake. Hindi na sila makaalis doon sa kung saan silang lungga. No? Hindi na sila makapang-atake sa mga tao. Why? Bakit hindi sila makapang-atake sa mga tao? Kasi takot sila. Right? Hindi dahil sa takot sila. Dahil makakast out pa rin naman sila. Sayang effort nila. Dahil makakast out. Mag-cast out ka ng demons. Mag-cast out ka. Kasi makakast out pa rin sila. Mahirapan lang din sila. No? Makakast out, magkakast out ka. Hindi naman sila matatakot. Parang sayang lang. Parang hindi sila maging driven na manipulate, mag-atake sa mga tao, mag-cause ng anxiety sa mga tao. Hindi na, parang tamari na siguro. No? Tatamari na sila na mag-atake sa mga tao kasi makast out lang nila. Isipin nyo, ilan yung nagka-cast out sa buong mundo? Mga ganyan. Ewan ko lang kung lahat yan ay totoong sa Diyos yan. Yung nagka-cast out kasi may mga narinig din ako na yung iba dyan nagka-cast out ay witchcraft daw yan. From Africa, yung mga kaalaman na yan. Witchcraft na mayroon yung mga ibang nagka-cast out daw. Napanood ko din yan. Madami ako napanood na ganyan. Galing sa Africa yan, yung ganyang kaalaman. Mayroon yan yung mga nagka-cast out na yun ng demons, spirit, ay meron yan sa kanila na fallen angel na mataas ang rangko na syempre pinapalabas nila na makapag-cast out yan yung tao na yan, yung nagka-cast out na yan ng mga lower demons ng mga nasa tao para paniwalaan ng mga tao na yung nagka-cast out na yan ay sa Diyos yan. Syempre gamitin niya sa Diyos na pangalan. Madaming disit dito sa mundong to, hindi isa nanira ako, napanood ko lang din yan. Nasa inyo na yan kung maniwala ko hindi at napanood ko lang din yan. Galing sa Africa yung ganyang kaalaman. Sana nga totoong mga nasagad, no? Maraming nagka-cast out. Para totoo siyang makast out, hindi yung parang panluloko lang. Panilin lang, may mga panilin lang din kasi dito ang mga ano na yung nag-aan yung tupa, nagbabalat kayo, nagbabalat ng tupa, parang wolf in a sheepskin. Tama, yun. Mga ganon. Yun ang parang mga false prophet, yung mga ganon. Di ba yung kahit yung false prophet sa Bible nakapaggawa ng mga miracle, makapag-heal din. So, maaaring sa ngayon may mga false prophet na talaga. At yun na yan siguro yung iba dyan. I don't know. Ayoko din pero napanood ko lang yun. Hindi naman siguro masama na mag-expose para aware din ng iba sa kung ano man yung mga deceit and schemes ng the devil's kingdom. Basta magka-cast out ka ng demons. Kasi pumapasok din sa loob ng tao, sa katawan ng tao, yung mga demons na yan. Magka-cast out ka ng demons. Paalisin mo sila, kahit tatamarin sila, kasi papaalisin lang din eh.
mapapagod lang sila o parang tatama rin lang sila na papasok sa mga tao. Kasi ganon din naman, papaalisin sila. Ganon. Mahirapan lang sila kasi paalisin din naman. Ganon. Sayang effort na lang. Ganon. Tapos ito. Maging blessing ka eh. Will be a blessing. Or ano to, maging blessing ka sa maraming tao na matutulungan mo. Yes! Kasi maging fighter ka, warrior ng God. Magka-cast out ka ng demons. Yan ang mga warrior of God. Magka-cast out ng demons. Kumbaga, alisin mo lang. Matanggal yung mga yan. Lalayo na sila dyan sa mga tao na yan. Ganun. Matanggal na sila sa mga tao na yan. Na may mga demons na tao sa loob ng katawan nila. Matatanggal yan sa kanila. Papaalisin mo yan. Ano ang gagawin mo para matanggal sa kanila? Gaya ng ginagawa ni Catherine Crick. Let's see kung ganun ba talaga. Oo, kagaya ng ginagawa ni Catherine Crick. Alam niyo si Catherine Crick? Ganun ang gagawin ninyo. Ewan ko lang kung ilan kung ilan dito ang basta sa Taurus, no? Na energy. Nasa inyo na yan kung sino talaga sa inyo yung maka-resonate dito. Well, para maka-recover na yung mga pinipinsala, na-oppress ng mga demonyo. Para hindi na sila malungkot, hindi na sila naka-experience ng anxiety, di ba? Mga demonyo ang nagko-cause yung cause ng anxiety. Mga gawa din ng evil forces. Lahat ng klase ng sakit. Yan. Pati sufferings, pati kahirapan. Mga demonyo yan, may gawa niyan. May gawa ng witchcraft, na ganun. Wow. May mag-umpisa ng mission from God. So, gayahin mo lang yung kay Catherine Crick. Kailangan mo na magtiwala sa sarili mo. Tiwala sa God. Ganun na may example dyan. Di ba nagka-cast out siya? Panoorin niyo kung paano siya mag-cast out ng demons. Tapos, pag-epektibo, manginig-inig ang tao na-cast out na pala na lumalabas. Lumalabas ang demonyo sa kanila. Ganon. Ibig sabihin nun, na sumasagot pa nga yung demonyo pagka kinakausap ng mga nagka-cast na nagka-cast out pala ng mga ganyan. Mga unclean spirits, demons, yan ang kinakast out nila So, yan ang gagawin mo. So, yan. Hanggang dito na lamang. For Taurus to.